Good afternoon, Sir Mark Joven. So ito po yung genuine brand new Hyundai Mobis stock switch natin, no, with fog light switch na siya. So yan po, makikita mo siya, may extra na switch dito for fog lights yan. So ito rin po yung gamit ko sa Accent ko. So ito po yung Hyundai Accent ko 2012. So ito siya, ito yung stock switch natin, diba? So ito yung ano sa headlight, tapos ito yung sa fog lights. So yan, pag na yan, iilaw yan. So okay. Yan, ito yan. So i-start natin, no. Yan. So ano natin yung park light. I-on natin. So naka-on na yung park light, no. So ito yung fog light switch. So iilaw din yung fog light indicator. Yun nga lang, yung fog light indicator, kung marunong yung technician mo or electrician mo, mapapailaw niya yan sa loob using this stock switch. So ito po yung genuine brand new stock switch. Itong makikita mo meron akong push button dito. China to na push button ng fog lights. Kaso ang problema nito, umiinit to. So pag umiinit ito, habang naka-on yung fog lights natin, may tendency madadali yung fog light assembly, yung wiring. So ang pinaka safest assembly po dito sa stock switch natin. Ito yung genuine setup natin. Ito talagang original, kahit sa lahat ng auto makikita mo may stock switch talaga for fog lights. Ito yun, dito siya included, no, sa mount, sa assembly. Ayan, so yan siya, oh. Yung electrician ko kasi napailaw niya to eh. So pag ginamit mo tong push button na to, hindi yan iilaw si fog light indicator. So dapat itong stock switch lang po, yung genuine. Ito yung original talaga. Sa lahat ng mga auto makikita mo yan, yung assembly. Kaso tinipid tayo ng planta eh. So yung stock natin na stock switch walang ganito. So mangyari nag-additional ka pa ng push button, o kaya yung mga nakamount na nakadikit na yung tawag ito, improvise sa push button. Hindi maganda yon kasi ang problema nun, umiinit yon once na naka-on yung fog lights natin. Kasi yung fog lights natin mainit yun eh. So umiinit pati yung ilaw. Umiilaw kasi to eh. Umiilaw tong button na to. So hindi siya safe. So ito, nilagay ko lang din ito. Gagamitin ko to for for underglow. At least may purpose pa siya. Hindi ko siya tinapon. Actually galing to sa kliyente ko eh. Nagpalit siya ng stock switch ko din na na iniwan niya sa shop tong push button. So kinuha ko, binigay sa akin ng electrician. So ayun, nangyari ito na ganito na dapat original. So ito naman yung wiper natin, wiper switch. So walang problema yan. So ito yung wiper switch natin. Ito yan for sedan. Sorry kasi akala ko nasa post mo hatchback. So ito for sedan natin. So ayan yung socket pins niyan. So makikita mo naman siya yan. Ayan yung original socket pins niyan for wiper switch. Ito siya sa rear. Ayan sa sedan. Iba kasi sa hatchback eh. Iba yung hatchback. So ito naman yung stock switch natin. So ito na yung niya, yung assembly niya, yung socket niya ito. Alam ko sobra ng isa to eh. May sobra yata isa to. Yan, ito siya. So magagamit mo pa rin yung headlights natin kahit wala ka pang fog lights na nakamount niya sa harapan using itong stock switch na to. So ang advantage ito is upgraded na po siya. So ayan po yung proper setup ng stock switch with fog light switch sa Accent sedan and hatchback. So magkaiba lang tayo kasi yung sa H4 ito sa kasi sa mga CRDI, lalo yung mga naka-projector HB3 sa kanila may nakalagay pa dyan na auto. So sa atin ito sedan sa mga gas usually. Tsaka sa mga CRDI na hindi naka-projector. So ayan po yung proper setup ng stock switch with fog light switch for Hyundai Accent 2011 to 2018. So upgrade na po ito. So nakaabang na siya actually. Yung na yan, ito yung proper setup tsaka yung clean build up ng ng cockpit natin. Okay? Thank you sir and happy upgrades.